Day, samahan mo nga ako pumuntang CR. Kahit doon ka na lang mag-antay sa akin sa pintuan ng CR. Bakit naman, Manay? Natatakot po ba kayong mag-isang maligo sa oras ng gabi? Medyo. Baka kasi may magpakita na naman sa akin at wala akong kasama pag tumili ako. Since 5 years old ako, na kay lola na ako nakatira, nanay ng aking tatay, kasama mga ibang pinsan at tiyahin ko. Marami pa akong mga pinsan na magkakatabing bahay lang sa lumang bahay ni lola o mas kilala sa tawag naming ancestral's house. Tuwing summer o walang pasok, nagkakasama-sama kaming mga magpipipinsan sa father side ko. Yung ibang mga pinsan kong malalayo ay nagkakatipon-tipon na din tuwing may okasyon o di kaya barangay fiesta noon. Magkakasama din kaming lahat, pati tiyahin ko pumuntang coronation night sa fiesta. At pagkatapos noon, merong disco. Usong-uso noon yung ganon sa fiesta. Hindi nawawala ang disco o di kaya baile kung tawagin. Meron akong isang tiyahin na happy-go-lucky at may pagka-boyish din kuminsan. Siya ang tagapagtanggol naming magkakapatid o magpinsan sa tuwing may nang aapi sa amin. O mahilig magbarkada yon at ultimong lahat ng mga bakla sa lugar namin ay barkada niya. At palaging pumupunta sa bahay para magpatawa sa aming mga kabataan. Punong-puno ng maiingay ang loob ng bahay ni Lola pag maraming bisita. Ngunit pag nagsisialisa na ang mga tao, ay nakakabingi na yung katahimikan sa loob. Noong nagkakasama-samang lahat ng magpipipinsan sa bahay ni Lola isang gabi, Day, samahan mo nga ako pumuntang CR kahit doon ka na lang mag-antay sa akin sa pintuan ng CR. Bakit naman ho, Manay? Natatakot po ba kayong mag-isang maligaw sa oras ng gabi? Medyo. Baka kasi may magpakita na naman sa akin at wala akong kasama kapag tumili ako. O sige. Laging nagpapasama sa akin ang nakakatanda kong pinsan kapag maliligo sa CR tuwing gabi. Ginawa niya akong guardian niya sa pintuan ng CR. Minsan lang din siya dumadalaw dito kay Lola kapag meron kaming okasyon. Dahil sa Maynila siya nagtatrabaho. Pagkatapos maligo ni Manay, tinawag niya kaming lahat ng mga magpipipinsan na lumapit sa kanya dahil meron daw siyang pag-games. Oras na ng gabi ay gising pa kaming lahat. Doon daw kami sa taas, sa second floor ng bahay maglalaro. Bit-bit niya ang malaking kawali. Sa isip ko, may kainan ba kami sa taas? Pero bakit walang laman ang kawali? Inutos niya, gumawa kami ng bilog at nasa gitna siya. Napapalibutan namin siya at ipikit raw ang mga mata namin. Bawal idilat. Gusto niyo bang makakita ng multo? O daw? Ah. Hiyawan kaming lahat sa sinabi niya. Shh! Huwag kayong maingay dahil gugulatin kayo ng mga multo. Bawal maingay. Dapat nakapikit lang ang mga mata niyo. Ngayon ang gagawin niyo, ipatong niyo ang mga dalawang kamay niyo sa puwet ng kawali at pagkatapos ihaplos sa mga mukha niyo 3 times ang inyong mga kamay. Paulit-ulit yon. Ginawa hanggang magreklamo na kami. Nakapatay pala noon ang ilaw para daw mas makikita namin ang multo pag lumitaw siya. Madilim ang paligid namin. Medyo nagsisitayuan na ang mga balahibo namin sa katawan. May humila din sa buhok ko at napagbintangan ko ang katabi ko. Hindi raw siya ang may gawa nun. Umakyat ang lamig sa buong katawan ko dahil nakaramdam na ako ng takot kahit marami kaming magkakatabi. Walang magbubukas ng mga mata ha. Bawal idilat hanggat di ko sinasabing idilat. Sa kanan nyo ididilat ang mga mata kapag binuksan ko na ang ilaw. Oh, ready na ba ang lahat? In 1, 2, 3.
Sigawan ng lahat nang binuksan na ang ilaw dahil ang bawat isa sa amin ay punong-puno ng itim ng kawali ang mga mukha. Oh, asan ang multo? Kami pala ang lahat ng mga multo na tinutukoy ni Manay. Lahat nagkatawanan sa larong iyon. Pero nung magtanong ako kung sino ang humila ng buhok ko, ay walang umamin sa kanila. Takbuhan kami pababa ng hagdan. Naiwan si Manay sa taas. Ilang saglit pa ay sumigaw siya ng patili sa taas. Siya pala ang pinakitaan ng sinasabi niyang multo. Ito naman ay nangyari noong 7 years old ako. Galing kami ng lola sa ilog para maglaba. Di kalayuan sa bahay yung ilog. Tuwing summer ay nakakaugalian na namin sa ilog maglaba dahil mahina ang lumalabas na tubig sa puso. Pagka-uwi ng bahay ay dinalaw ako ng antok at natulog sa taas. Nasa second floor pala ang kwarto namin ng lola at magkatabi lang kami matulog sa kanyang kama. Sa master's bedroom nila dati ng lolo. 3 years old ata ako noon nung namatay ang lolo sa sakit na high blood. 2:00 na ng hapon sa kasarapan ng tulog ko, hindi ko na malayang bumaba daw ako sa hagdan na nakapikit ang dalawang mata na parang natutulog pa, sabi ng lola ko. Nagising ako nang pinunasan ng mukha ko ng malamig na towel ni lola habang naiyak. Hindi ko na matandaan kung ano ang napanaginipan ko noon. Basta nakababa ako ng hagdan, natulog pa ako at umiiyak. May nangyari din sa tiyahin ko na ikinuwento lang niya sa amin isang araw. Mga 2 months na walang mga tao o kasama si lola sa bahay niya noon. May lumitaw o tumubong bahay ng nuno na punso sa sala. Wala itong laman ng mga langgam o anay. Basta puro malalambot na lupa lang. Hindi rin sobrang mainit o tag-ulan ang klima noon. Ang ipinagtataka nila kapag walang masyadong tao ang bahay ay parang ang daming nakatira sa loob. Galing bakasyon ng Cebu ang tiyahin ko at after 2 months nakauwi habang sila natutulog sa kwarto sa baba na malapit lang sa sala. May mga maliliit na boses daw siya narinig na nagtatawanan. Dahan-dahan niya itong sinilip doon at nakita ng mga mata niyang may mga maliliit na tao na parang duwende sa tumutubong punso. Nagtatakbuhan ng mga ito na parang naglalaro. Hindi daw niya ito dinistorbo at hinayaan na lang niya. Sumunod na araw umakyat sa taas si tiyahin para diligan ng mga halaman sa bintana doon sa second floor. Habang nasa hagdan pa lang siya ay malapit na sa taas. Bumungad agad sa kanya ang nakaputing magandang babae sa bintana na siya pala ang nagbabantay ng kanyang Queen of the Night na halaman. Ngumiti lang ito sa kanya at nawala na parang bula. Isang hapon din noon habang natutulog sa ibabang kwarto ang pinsan ni Lola. At habang napabalikwas siya sa pagtulog ay merong babae na may mahabang buhok na nananalamin sa aparador ng Lola. Mabango daw ito at mukhang may lakad dahil naririnig niya ang takong ng sapatos ng babae. Tinanong pa niya ito kung saan ang punta nito. Dumiretso sa labas ng pintuan ang nakita niyang babae. Yung isa ko namang tiyahin na merong maliit na anak ay sa second floor din sila noon natutulog. Nagtitimpla siya noon isang gabi ng gatas ng anak niya at merong nagpakita sa kanya. Yung namatay nilang kuya na tiyuhin ko. Tinanong pa niya ito, bakit oras ng gabi ay nagpapakita ito sa kanya. Biglang nakaramdam na din siya ng takot. Simula noon, lumipat na sila sa ibabang kwarto, hindi na sila sa taas natulog. Ito naman ay nangyari noong nag-aaral na ako at nagpa-part-time tuwing weekend. Habang ako nagtatanggal ng makeup sa mukha isang gabi, at doon ako mag-isa sa second floor natutulog. Biglang tumayo ang mga balahibo ko sa katawan na parang nakukuryente ng mga buhok ko. Feeling ko hindi ako nag-iisa sa second floor ng bahay. Natulog ako magdamag na iisang posisyon lang nakatagilid hanggang umaga. Nilabanan ko ang naramdaman kong takot. Idagdag mo pa yung nakakagulat na orasan na antik
nakasabit sa pader na biglang tumutunog pagsapit ng 12:00 ng madaling araw. Napaka-creepy ng pakiramdam ko noon. Pero kahit ganoon pa man yung mga naging experience namin sa ancestral house, ay hindi mawawala sa isip at puso naming mga magagandang alaala sa bahay ni Lola. Isa lamang ang hindi ko noon makakalimutan na ginawa ko isang gabi sa kabilugan ng buwan. Lumabas ako at may hiniling, pero secret lang yon at hindi ko nasasabihin. Meron akong wish na eksaktong natupad kung ano ang hiniling ko nung gabing iyon. Hindi ko din alam pa noon na pwede pala mag-wish o mag-manifest sa kabilugan ng buwan. Basta nagawa ko na lang siya noon na hindi sinasadya. At naniniwala akong maliban kay Lord ay naging guide ko na din ang mga pamilya kong nawala na nakakasama ko noon sa bahay ng aking lola.